Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Napabuntong hininga si Lenny at wala sa loob na nayakap ang sarili. May binubuhay na kung ano ang titig ni Bong sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi naman niya matandaan kung kailan nararamdaman. Ilang metro ang layo nito pero pakiramdam niya ang lapit-lapit ng binata. Para bang nararamdaman niya ang haplos ni Bong sa kanyang balat kahit nakapamulsa naman ang binata sa kanyang harap. How was that possible? So, bakit hindi ka pumasok? Mukha ka namang walang sakit. Basag ni Bong sa katahimikan. Pati tono ng boses ay may iba. Mas malumanay, mas mabait. Saglit tuloy na hindi nakasagot si Lenny. Pero nang maalala ang dahilan kung bakit hindi siya pumasok, agad ipinilig niya ang ulo. Ano ba ang ginagawa niya at hinahayaan niyang bumilis ang tibok ng puso para kay Bong kahit pasikan ang lalaking gusto? Hindi iyon tama. Hinamig ni Lenny ang sarili at bahagyang umiti. Wala akong sakit. I just wanted to be myself and savor what happened last night. Ah, nausal ni Bong. Pagkatapos may gumuhit ng ngiti sa mga labi. It was a slow and sexy smile na noon lang niya kita ni Lenny mula sa binata. Na-distract na naman tuloy siya kaya napaiwas ang tingin at tumikhim. Ang kaso, family dinner nga pala namin ngayon kaya nagpunta ako sa bahay ng parents ko at bigla na akong tinanong tungkol sa boyfriend ko. Gusto nilang isama ko siya sa sunod na family dinner. Patuloy ni Lenny. Iyon lang ba? Pwedeng-pwede kitang tulungan dyan. Sagot ni Bong na naramdaman niyang humakbang ng palapit sa kanya. Agad na bumaling si Lenny sa binata at umiti. Talaga? Gumanti si Bong ng ngiti. Oo naman. Napabuga ng hangin sa labis na relief si Lenny. Umangat ang mga kamay ni Bong na tila hahawakan siya sa mga balikat nang muli siyang magsalita. So, tutulungan mo ako makausap ulit si Ken? Pwede ko bang hingin ang number niya? Hindi kasi niya binigay sa akin kagabi. Nauna na kasi siyang umalis at note lang ang iniwan niya para sa akin. Napahinto si Bong sa gagawin sana at nawala ang ngiti sa mga labi. Si Ken? Bakit si Ken? Si Lenny naman ang nalito. Akala ko ba alam mo na ang nangyari kagabi? Ken and I... Nag-init ang mukha ni Lenny nang maalala ang nagdaang gabi. Nagbaba siya ng tingin dahil biglang nahiya sa matiim na titig ni Bong. We spent the night together and he left me a note and red rose. Kaya nang hanapan ako ng boyfriend ng pamilya ko, ay siyang sinabi ko. After all, we are already lovers, right? Hindi umimik si Bong. Matagal na kailangang mag-angat muli ng tingin ni Lenny. Parang may kumurot sa kanyang puso nang may makitang dumaang sakit sa mga mata ng binata, subalit agad din iyong nawala. Nag-iwas ito ng tingin at bumuntong hininga. Fine, ibibigay ko sa iyo ang number niya at ibibigay ko rin sa kanya ang number mo. At hindi ka naman mahihirapan makita siya. Next week na ang contract signing niya para sa Prestige, hindi ba? Malapit mo na siyang makita palagi. Tila pasukong sabi ni Bong. Hindi alam ni Lenny kung bakit parang nilamutak ang kanyang sikmura sa tonong ginamit ni Bong. Hindi ba dapat ay matuwa siya na tutulungan siya nito? Bakit parang may kumutkot na guilt sa kanyang puso kahit hindi niya alam kung bakit nakakaramdam ng ganoon? Nalilito pa rin si Lenny sa kanyang nararamdaman nang muling tumingin si Bong. Normal naman uli ang ekspresyon sa mukha. Ngumiti ang binata at umangat ang kamay upang haplusin ang kanyang buhok. Okay na akong makitang maayos ang kalagayan mo. Aalis na ako. Gabing-gabi na. Wala sa loob na napatango na lang si Lenny. Ilang segundo pang nanatili lamang sa harap niya si Bong bago nito binawi ang kamay at tumalikod.
Napasunod si Lenny ng tingin sa likod ni Bong nang lumabas ito ng apartment, hanggang maglakad palayo sa unit niya at patungo sa elevator. For some reason, his back looked so lonely that it made her feel lonely too. Nang gabing iyon, sa halip na si Ken ang papalayong figura ni Bong ang palaging laman ng panaginip ni Lenny. Ilang araw na mula nang ibigay ni Bong ang number ni Ken kay Lenny, sinabi rin ni Bong na ibibigay rin ito ang kanyang number kay Ken. Hindi muna niya tinawagan si Ken. Umaasang ang lalaki ang unang tatawag. Pero ilang araw nang naghihintay si Lenny, wala pa ring tawag mula kay Ken. Ang natatanggap niyang tawag ay mula sa ate niya na kinukulit siya tungkol sa kanyang relasyon kay Ken. Pati ang kuyang nasa ibang bansa na nag-long distance call pa. Gaya ng kanyang ama, hindi rin masyadong pabor ang kuya ni Lenny kay Ken. Wala namang maikwento si Lenny sa mga kapatid dahil wala pa namang nangyayari sa pagitan nila ni Ken maliban sa gabing iyon. Hindi rin niya makulit si Bong dahil sa loob ng ilang araw, hirap na hirap siyang makita ang binata. Alam naman niya na busy ito dahil plus meeting na ang ginagawa nito para sa paghahanda sa advertisement shoot ni Ken para sa Prestige. Subalit minsan, pakiramdam niya iniiwasan talaga siya ni Bong. That thought didn't sit well with Lenny. Minsan tuloy ay hindi siya mapakali at gusto nang hagilapin si Bong para masiguro ang hinala. Ang kaso, tuwing tumatawag ang mga kapatid, napagtatanto niya na mas dapat niyang unahing makausap si Ken. Kaya nang mainip siya sa kahihintay sa tawag ni Ken, siya na ang tumawag. Pero nagriring lang ang cellphone ni Ken at hindi nito sinasagot. Nagsisimula na siyang mabahala. Hindi ba't may unawaan na sila? Kung ganoon, bakit hindi sinasagot ni Ken ang mga tawag niya? Ganon pa rin ang sitwasyon hanggang dumating ang araw ng contract signing ni Ken para sa Prestige. Abala silang lahat sa araw na iyon. Kaya hindi naman makatsyempo si Lenny na abangan si Ken. Nag-imbita kasi sila ng press na i-cover ang event. Subalit nang lapitan ni Lenny ang isa sa staff para sabihing dumating na si Ken at ang kampo nito, tumahip ang dibdib ni Lenny at agad na napalingon sa direksyon ni Ken. Lalo na nang mapalingon ang binata at saglit na nagtama ang mga mata nila. Halata ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. Nginitian ni Lenny si Ken at nang maalala ang note at bulaklak na iniwan nito sa mesa ng hotel room, lalong lumuwang ang kanyang ngiti. Subalit sa labis na pagtataka ni Lenny, biglang bumakas ang pagkailang sa mukha ni Ken. Pagkatapos, hindi gumanti ng ngiti at nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa mahabang mesa. Nakasunod ang flash ng kamera sa lalaki. Nakaawang ang mga labing napasunod si Lenny ng tingin kay Ken. Did he just ignore her outright? Bakit? Okay naman sila, hindi ba? Hanggang sa ongoing na ang event, hindi pa rin mapigilan ni Lenny ang mag-alala sa naging pag-akto ni Ken. Titig na titig tuloy siya sa lalaki. Hinihintay na mapatingin uli sa kanya. Pero ni isang beses, hindi nag-angat ng tingin si Ken. Palaging nakatutok ang buong atensyon ni Ken sa press. Iginagawad ang ngiting palaging nagpapatunaw sa kanyang mga tuhod. Ang kaparehong ngiti na huling nasilayan bago siya nawala sa huwisyo nung gabing may nangyari sa kanila. Sa alaala ng gabing iyon, nakapagdesisyon si Lenny na lapitan si Ken pagkatapos ng event. Ken! Tawag ni Lenny sa papalayong binata. Kasama ni Ken ang isa ring gwapong lalaki na siyang manager nito. Tapos na ang event at papunta na ang dalawang lalaki sa parking lot. Lumalagutok ang sapatos ni Lenny dahil patakbo siyang lumapit kina Ken. May mangilan-ngilan pa siyang staff na pakalat-kalat sa paligid pero hindi na yun inalintana ni Lenny. Gusto talaga niyang makausap si Ken. Huminto naman ang dalawang lalaki sa paglalakad at humarap sa kanya. Si Ken ay mukha na namang naiilang habang ang manager nito ay pagtataka sa mukha. Hindi siya kilala. Huminga muna ng malalim si Lenny nang nasa harap na siya ni Ken bago tiningnan ang lalaki. You never called me.
Bumuntong hininga si Ken at tuluyan siyang hinarap. Ngumiti ito pero ramdam niya na may iba sa ngiti ng lalaki. Parang pilit na hindi niya mawari. Lenny, hi. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka pala sa Prestige. Pero ngayon naiisip ko malamang kaya kayo magkakilala ni Bong ay dahil sa Prestige. Where is he, by the way? Ang manager naman ni Ken ay biglang nagkaroon ng recognition sa mga mata. So this is the girl. Yes, this is her. Napakurap si Lenny dahil na-caught off guard siya sa kakaibang palitan ng tingin ng dalawa. Ipinilig niya ang ulo at hinamig ang sarili. Ken, we need to talk about what happened that night. Natigilan si Ken at tilang ngingiwi pero mukhang nahamig ang sarili at muling ngumiti. That night. Huwag mo nang alalahanin yon. Kaibigan ka ni Bong kaya napatawad na kita. Napakunot ang noo ni Lenny sa pagkalito. Anong ibig mong sabihing napatawad? Si Ken naman ang kumunot ang noo. What? Magkaiba ba tayo ng pinag-uusapan? Lalo lang nalito si Lenny. Saglit siyang sumulyap sa manager nito at nagdalawang isip na sabihin ang gustong sabihin. Pero mukhang walang balak lumayo ang manager. At kung palalampasin ang sandaling iyon, baka mahirapan na siyang makausap si Ken. Kaya naglakas loob na siya at hindi inalintana ang ibang tao sa paligid. Ano ka ba? Hindi ba iniwanan mo pa ako ng note at Rose? You said it was the best night of your life and that we would see each other soon. Pero hindi mo ako tinatawagan, kaya ako nang tumawag sa'yo. Hindi mo naman sinasagot. Bakit? Tanong ni Lenny. Ilan sandaling natigilan si Ken at napatitig sa kanya. Pagkatapos ay nawala ang ngiti at tinapik ang noo ng palad. My God! Bulalas nito at bumaling sa manager. Ryle, this one is crazy and delusional too. Bakit ba sa mga ganitong babae napapalapit ang mga kaibigan ko? Napabuntong hininga rin si Ryle at napailing. Pagkatapos tumingin kay Lenny na may disgustong kislap sa mga mata. Don't do this to Bong, miss, not again. What? Nalilitong tanong ni Lenny. Pero sa halip na sumagot, niyaya na ni Ryle si Ken na umalis. Let's go. May meeting pa tayo para sa magazine. Hindi tayo pwedeng malate. Walang lingon-likod na tumalima si Ken sa manager. Awang pa rin ang mga labing napasunod lang si Lenny ng tingin sa dalawang lalaki. Para siyang sinaksak sa sinabi ni Ken. Crazy and delusional? Iyon ang tingin nito sa kanya. Pero sigurado siyang may nangyari sa kanila. Naitabi pa nga niya ang note at bulaklak na lanta na ngayon. O baka naman nagkukunwari lang ang lalaki na hindi natatandaan ng lahat. Para ba sa lalaki, one night stand lang siya? Marahas na umiling si Lenny. No, hindi ganong lalaki si Ken. Hindi ito gaya ng ibang lalaki sa industriya. Pero anong ibig nitong sabihin? At sinabi ng manager tungkol kay Bong. Ano rin ang ibig sabihin yon? Paghakbang pa lamang ni Lenny sa floor kung nasaan ang opisina ng Prestige ay ramdam niyang may kakaiba. May kakaibang ingay sa paligid na para bang may pinag-uusapan ng mga tao. Nang makapasok siya sa marketing department, naroon na ang mga taong kasama sa contract signing event at napahinto sa kung anong sinasabi sa ibang tao roon nang makita siya. Natigilan si Lenny at sumikdo ang dibdib nang makita ang kakaibang tinging ipinukol ng mga tao roon sa kanya. She had a sinking feeling that they already knew about what happened to her and Ken. Itinaas ni Lenny ang noo at tila walang anumang naglakad patungo sa kanyang cubicle. Hindi ko naisip na may tendency palang maghabol sa lalaki si Ma'am Lenny. Narinig niyang bulong ng isa sa mga administrative assistant nila. Nagkunwari siyang hindi narinig iyon. At maging ang iba pang komentong unti-unting nagpapainit sa kanyang mukha at nais magpalubog sa hiya. At isa pang celebrity na nakatakdang maging endorser ng kumpanyang hinahabol niya. May pinag-uusapan pa silang tungkol sa the best night daw. Don't tell me she slept with him. Bulong pa ng kung sino na hindi kilala ni Lenny. Para kasing lumolobo ang ulo niya.
Nailapag na ni Lenny ang mga gamit sa mesa nang may isang maglakas loob na lumapit sa kanya. "Ma'am Lenny, magkakilala pala kayo ng personal ni Ken Mendez? Maraming nakakakita sa inyo kanina." Mariing itinikom ni Lenny ang mga labi at pasimpleng huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Alam niya na hindi siya titigilan ng mga ito kung hindi siya sasagot. Kaya nang makalma na ang sarili, nag-angat siya ng tingin at pinagkit ang mga labi ang propesyonal ng ngiti. "Yes, magkakilala kami." Muling lumakas ang ingay sa loob ng opisina. "Talaga bang magkakilala kayo? Parang hindi ka naman niya gustong kausap kanina." Mukha ka lang naghahabol sa kanya. Napalingon si Lenny sa nagsasalita. It was Sandy. Noon pa man ay alam na niyang hindi siya nito gusto. Nauna kasi ang babae sa kanya sa prestige pero nangunguusan niya sa promotion. Mula noon ay hindi na sila nag-uusap maliban na lang kung kailangan talaga. Umismid ito nang magtama ang mga mata nila. He even said, "You were crazy and delusional." Ngayon ay alam na ni Lenny kung sino ang nagkalat ng nangyari kanina sa buong opisina. Tumiim ang mga bagang niya. Malapit nang mawala ang kontrol. Pero hindi naman siya nakapagsalita dahil ano ba ang palusot na gagawin niya para pabulaanan ang mga narinig nito kanina kung kahit siya ay nalilito sa naging takbo ng usapan nila ni Ken. At mukhang ginamit mo pa pati si Bong ng creative department? How shameless can you get, really? Noon tuluyang naputol ang pisi ni Lenny. Napalis ang ngiti sa mga labi niya at matalim na tinapunan ng tingin si Sandy. "Yes, I'm shameless. Ako ang humahabol kay Ken. I have been so crazy about him since my last year in college. Pumasok ako sa Prestige dahil ang naging goal ko ay makapagtrabaho siya. I am his avid fangirl. Ginamit ko si Bong para mapalapit sa kanya dahil magkaibigan sila. So what?" Dire-diretsong sigaw niya. Gulat na natahimik ang mga tao sa opisina. Hinabol ni Lenny ang paghinga. Pagkatapos napasulyap siya sa bukana ng marketing department. Nakita niyang nakatayo roon si Bong at titig na titig sa kanya. Biglang nag-init ang mga mata ni Lenny at may bumara sa kanyang lalamunan nang makita ang mukha ni Bong. Bago pa lubusang maipahiya ang sarili, agad niyang hinablot ang bag sa mesa at mabilis na lumabas ng opisina. Nabangga pa siya kay Bong na tinangka siyang hawakan. Pero pakiramdam niya ay wala siyang mukhang maihaharap dito kaya kaagad siyang lumayo. Dire-diretso naglakad si Lenny hanggang sa elevator. Alam niya na makakatanggap siya ng memo mula sa kanyang boss dahil sa biglang pagsigaw at lalo na kapag nalaman nito ang tungkol sa kanya at kay Ken. Pero ng mga sandaling iyon, wala na siyang pakialam.